Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Ang World War III ba ay sign na ng pagparito ng Panginoon? Good day and welcome po once again sa amin pong mga taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Naniniwala po ako, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa ay nakakaramdam ng pagkatakot, pangamba. Totoo nga ba? Sign na ba ng pagparito ng Panginoon ang mga digmaang ito? Yan po ay sasagutin sa atin ngayon ng ating pong guest para po sa araw na ito. Ang ating pong Bishop Danilo Francisco. Maraming salamat po, Bishop. At maraming salamat din, Brother Ryan. Opo. Napakahalaga ng natanggap nating tanong sa pagkakataong ito mula sa ating taga-subaybay. Dahil sa dami nga ng nangyayari sa mundo, Takot po tulad talaga ng mga digmaan at iba pa, kahit dito sa ating bansa, ay mahalagang maintindihan ng tao. So, Ang kuminsan ay nagdudulot sa kanya ng takot, ng pangamba, naguguluhan, lalo na sa Third World War, sa War III digmaan po. ngayon. Opo. At ito ba ay tanda na ng pagparito ng Panginoon? Sakto po. So, yung po liliwanagin po natin. Mga listeners, narito na po ang kasagutan. Una po muna, Bishop, regarding po dun sa original na tanong na World War III. Pero ang tanong po natin, ang mga digbaan ba ngayon ay sinyalis na ng pagparito ng Panginoon? So, pakisugot na rin po yung tungkol sa World War III. Yung World War III, pati ang mga digmaang nangyayari ngayon, Opo. ay masasabi nating kasama sa mga palatandaang sinabi ng Panginoon ukol sa malapit na niyang ikalawang pagparito. At yan, Brother Ryan, ay mababasa natin sa Mateo, Kapitulo 24. Versikulo 3 hanggang 6. Pakibasa. Narito po, mga viewers, pakinggan natin mabuti. Chapter 24, verse 3 to 6, At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng inyong pagparito? At ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat, hindi pa ang wakas. So talaga po palang part na ng sinyales ng pagparito ng Panginoon. Oo. Bahagi ng mga palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Pero malinaw ang kanyang pahayag, mga bahagi lang ng palatandaan ito, pero hindi pa ito ang palatandaang wakas na. Ang kasunod na pangyayari. Kundi pinapakita sa atin, ito ay mga senyales lang na malapit na ang wakas o ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Dahil yung wakas ng sanlibutan, yun din ang panahon o takdang panahon ng pagparito bilang ikalawa ng Panginoong Kristo Jesus. Maliwanag po yon sa ating mga taga-subaybay. Ang follow-up question po natin, Bishop, dahil nga po sa sinyalis lang ito at hindi pa wakas, marami kasi posibleng maging dahilan po ng pagkatakot. No? Pwedeng parang late na ako para magbago. Pero ang follow-up question po natin, dapat bang katakutan ng tao
yung nagaganap na mga digmaan? Hindi dapat katakutan, kundi gaya ng sinasabi, kaya ibinigay ito na palatandaan bago yung talagang pagparito ng Panginoon. Opo. Parang naglalakbay ka sa isang daan, merong mga warning para bago dumating sa talagang pupuntahan, meron tayong mga pag-iingat na dapat gawin, may mga paghahanda na dapat gawin. Yun ang talagang dahilan. Kaya ipinakita ng Panginoon na ito yung mga mangyayari bago siya pumarito para makapaghanda ang tao sa halip na matakot, sa halip na magalumihanan. Para maging handa ang tao dito, tanggapin niya na ito'y bahagi talaga ng mga mangyayari sa mundo bago siya pumarito. Napakaganda po nung punto niya. Kumbaga, yung analogy niyo po kanina, no? Parang palatandaan o mga sign sa pupuntahan mo eh. Kung mababalutan ka na lang ng takot, yung dapat na mas i-expect mo o hintayin mong pagparito sana, mahadlangan na nung puro takot lang. At hindi na mapapanuto, hindi na magiging tama ang iyong mga decision sa buhay. Sakto. Baka sa halip na kapanabikan natin ang pagdating ng Panginoon, matakot pa tayo. Kasi nga hindi tayo preparado. So doon makikita natin, may mga bagay na pwedeng magligaw sa tao. Pwedeng magpahamak sa tao. Pero kung titingnan natin ang gusto ng Diyos, ipinahihintulot niya ang mga pangyayaring ito para maging handa ang kalooban ng tao sa pagdating ng Panginoon. Bishop, lumalagay lang po ako sa realidad. Magandang punto po na may sign ng Panginoon, pagpapaalala, bago siya dumating. Pero di ba, normal lang naman na matakot yung tao dahil nga po sa mga nababalitaan na maraming namamatay. Una, nawawalan ng tahanan. At yung danas nating lahat, yung epekto ng digmaan. Nakakaranas po ng hirap kasi ang tao eh. Normal lang po ba yung takot na yun? Normal yun dahil siyempre ayaw naman nating mangyari sa atin yung mga bagay na yon. Pero maging handa naman tayo kung ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin yun. Ibig sabihin, kasi kung minsan ang tao, pag nakakaranas ng mga ganong sitwasyon, nagagalit sila sa Diyos. Sinisisi nila ang Diyos. Minsan sinisisi nila yung kapitbahay nila. Dapat ang maging kalooban ng tao, tanggapin niya, pinahintulot ng Diyos yun. At kung ipinahintulot ng Diyos yun, sa halip na magbunga ng kanyang takot o galit, magbunga ng lalong paglapit niya sa Panginoong Diyos. At hanapin niya, ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga nangyayaring ito sa mundo na kung minsan sa kanya nangyayari. Kaya nga, Brother Ryan, mahigpit ang bili ng Panginoon. Huwag magulumihanan. Opo. Kaya Kahit po pala. mangyari yung mga bagay na yun, huwag tayong magulumihanan. Manatili tayong payapa. Manatili tayong panatag. Tanggapin natin na ito'y ipinahintulot ng Diyos. So, dapat lang po talaga na huwag tayong mapigilan nung takot. Bukod Opo. sa pangako ay naroon siya para alalayan po tayo. Opo. So mga kaibigan, maliwanag po yon. Sana tumatak ito sa atin at ma-share natin. At alam niyo ba paano ma-share to? Mag-subscribe na po tayo, like and share at makapag-comment na rin po. Tuloy po natin sa next part. Bishop, meron pa pong napakahalagang kasunod na tanong. Related pa rin po, pero narito po siya. Takda po ba ng Diyos ang digmaan? Hindi po, Brother Ryan. Hindi maaaring hindi tamang isipin ng sino mang tao na ang digmaan ay takda ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi po Diyos ng kaguluhan, kundi ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At yan ay mariing sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto 14:33. Pakinggan po natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos na ipinakikilala natin sa programang ito. Hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Hindi siya natutuwa kung may napapahamak. Hindi siya nalulugod sa pagdurusa ng sinuman. Dahil ang gusto talaga niya, ang tao, makaranas ng kanyang pagmamahal.
Kaya kung nangyayari yan, opo, pinahintulutan niya, pero hindi niya itinakda. Kaya hindi porket pinahintulutan ng Diyos, iisipin na ng tao na yan ay gusto niya. Tandaan natin, mayroong free will ang tao na ipinagkaloob ang Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang mga nangyayaring yan na masama dahil gusto ng Panginoon. Kundi yan ay gawa ng tao, ipinahintulot lamang ng Diyos. Dahil sa yan ang ipinasya ng tao na gawin sa mundong ito. Kaya maintindihan natin, Brother Ryan, mga giliw na taga-subaybay, hindi porket ipinahintulot ng Diyos na mangyari, sasabihin natin gusto ng Diyos o takda ng Diyos. Tandaan natin, may free will tayong mga tao. Kaya dapat tayong mga tao matutong pumili ng tama. Hanggang sa dulo ay tingnan natin kung ano ang magiging epekto o resulta nito. Opo. Dahil yan din ang sinasabi ng banal na kasulatan ng magpahayag si Apostol Pablo sa mga kapatid noon sa Roma. Payagan niyo po ipaglingkod muli, mga kaibigan. 2:14 ng Roma, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So, yun po pala yun. Kaya pala may tinatawag sa English na morality. Yun po pala ay sa Diyos din nanggagaling. Opo. Kaya tayong mga tao, ayon sa ipinapaunawa ng kasulatan, sa umpisa, ang kaalaman natin ay kaunti lang. Pero habang lumalaki tayo, nagkakaedad, sa pagtungo natin sa school, sa pagtuturo sa atin ng ating mga magulang, nagkakaroon tayo ng karagdagang mga kaalaman at kabatiran sa lahat ng mga bagay hanggang sa magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagpasya na doon nga madalas ang nagiging kapasyahan ng tao ayon sa kanyang sariling gusto nagiging sa ikapapahamak niya at kuminsan ay ikapapahamak ng marami. Kaya hindi ho pwedeng idahilan ng tao na tao lang ako, hindi ako makapagpasya ng tama. Opo. May karagdagang patunay po ba rito ang sagot ng Biblia? Na ang mga nangyayari, halimbawa ang mga pasya ng tao na magkaroon ng digmaan, Opo. Talagang yan hindi gusto ng Diyos. Halip yan naging pasya ng tao ayon sa sarili niyang gusto. Mababasa natin yan sa noon pa'y nakasulat na sa Biblia. Opo. Brother Ryan, sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 14 hanggang 15. Narito po. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso. Kaya magagawa ninyo. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Napakalinaw. Apo. Talagang sinabi ng Panginoon. Ayon sa ating naunawaan, hindi Diyos ang may gawa ng mga pangyayari na nagre-resulta ng kapahamakan, nagre-resulta ng kalungkutan, ng takot sa marami. Yan resulta ng iba't ibang kapasyahan ng tao na mas madalas ang tinitingnan ay ang sarili niyang kapakanan, ang sarili niyang kabutihan sa kanyang pag-aakala. Pero ang totoo, sa dulo ay pagdurusa at pagkapahamak. So, maliwanag po ito, mga mahal namin taga-subaybay. Sa panghuli po, nakatanungan natin, Bishop, pagkatapos ninyong madetalye ang tungkol sa pagparito ng Panginoon, ang tungkol sa takot ng tao, permissive will and free will, ano po ba talagang mangyayari bago ang wakas? Bukod po sa mga digmaang ito, kung ang Diyos ay may kaloobang hindi ikapahamak ng tao ang digmaan, kundi maranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay bago pa man siya pumarito, ano po ba
ang mas lalong dapat maunawaan ng taong pasya ng Diyos bago siya dumating na dapat mangyari? Napakabuting bagay yan kasi yun talaga ang gusto ng Diyos na makita ng tao bago pa man mangyari. Na kung mayroong digmaan, yan ay bahagi. Pero meron siyang nakatakda na pangyayarihin sa mundong ito. At yan ay mababasa natin ayon sa kanyang ipinahayag sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 14. Ang sabi po, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan mismo ang nakasulat, Brother Ryan. Opo. Ang digmaan, gaya ng aking sinabi, nabasa natin kanina, bahagi ng malapit ng pagparito ng Panginoon. Pero hindi pa yun ang wakas. At hindi yun ang palatandaan ng wakas. Ang sinabi ng Panginoon, bago dumating ang wakas, kung magkagay darating ang wakas, kung maipangaral na ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na pinasimulang ipangaral ng Panginoon nang siya'y pumarito. Pag ito ay naipangaral na sa buong sanlibutan, kung magkagay darating ang wakas. Malinaw po ito. Mga kaibigan, sana po nakita natin yung mahalagang punto na yon. Isipin nyo nga naman po pala, Bishop, no? Opo. Ang Diyos ay pag-ibig, gaya ng alam ng marami. Alangan naman po ang magiging wakas ng lahat digmaan. So narito, pumapasok yung kahalagahan ng sinagot sa atin ni Bishop ng Biblia tungkol sa ang Panginoon ay may pasya na kailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Pero Bishop, ibig niyo po bang sabihin hindi pa nakakarating ang tunay na Ebanghelyo sa lahat ng tao? I mean, sa buong mundo? Yun ang sigurado. Dahil kung naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, gaya ng ikiniklaim ng marami na naipangaral na nila ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, dapat sana dumating na ang wakas. Kaya, bukod doon, dapat nangyari na rin yung World War III, ano? yun. Kaya natitiyak natin, kung meron mang naipangaral na sa buong sanlibutan, gaya ng kanilang claim, hindi yon ang Ebanghelyong ipinangaral ng Panginoon nung siya'y pumarito. Hindi rin yun ang Ebanghelyo na pagka naipangaral ay darating na ang wakas. Ibang Ebanghelyo yun. Hindi lang natin masabi kung anong Ebanghelyo yun. Pero sigurado tayo, hindi yun ang Ebanghelyong ipinangako ng Panginoon na maghahatid sa tao sa kaligtasan, kundi ang Ebanghelyo na maghahatid sa tao sa kaligtasan para maakay ang tao sa paglilingkod, sa pagluwalhati sa Diyos, yun ay hindi pa naipangangaral. Pero, tiyak na maipangangaral kung magkagayoy darating ang wakas at ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Bishop, sa mga listeners natin. So, nakita nating malinaw. Ang mga digmaan ay bahagi lamang ng kapasyahan ng Diyos. At kung may nangyayari mang digmaan na nagdudulot sa atin ng takot at pangamba, ipinangako ng Diyos, huwag magalumihanan. Dahil kung bahagi ito, may isang malaking bahagi na dapat nating nasain na makarating sa atin. Ang makarating sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon. So, Bishop, last two question na lang po kasi napakaganda po talaga ng ating naging pagtalakay, lalo na sa kapakanan ng ating mga viewers. Paano po dapat tayo maghanda at ano po ang maipapayo nyo sa ating lahat? Ang maipapayo natin, Brother Ryan, ay gaya rin ng sinabi ni Apostol Pablo noon sa mga kapatid sa Epeso. Palibasa, ipinapaliwanag na ang mga araw ay masasama, tulad din ng nangyayari ngayon. Isa lang ang sinabi niya, unawain ng tao kung ano kalooban ng Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, yun ang importante. Opo, maraming nakatatakot na pangyayari, maraming masasamang pangyayari. Sabi ng Panginoon, huwag tayong magulumihanan. Sa halip na magulumihanan tayo, sa halip na mabalisa tayo, unawain po natin, ano ba kalooban ng Diyos? Bilang tao, ano ang gusto ng Diyos
na dapat nating gawin. Kung meron tayong mga mali na ginagawa, baguhin natin, magsisi tayo. At sikapin po natin, gaya ng inyo pong ginagawa sa pagkakataong ito, sumusubaybay tayo sa ganitong mga programa para maintindihan ano ba ang kalooban ng Panginoon. At yan po ang aakay sa atin para igiya tayo ng ating Panginoon at maging handa tayo sa anumang mga mangyayari pa sa mundo, lalo na po sa alam nating pagdating ng ating Panginoon. Sa halip na matakot, maging handa. At ang paghahanda na dapat nating gawin, baguhin natin ang direksyon ng ating isip, ng ating kalooban, at sundin natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa atin bilang mga tao. Hanggang dito po, marami pong salamat. Maraming salamat po, Bishop Danilo. Lulubusin ko na po ang aking kahilingan. Baka pwede po nating maipanalangin ang lahat ng ating viewers. Salamat po. Manalangin po tayo, mga giliw naming taga-subaybay. Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo. Alam namin, ginabayan mo po kami. Amen. Ikaw ang nagpaunawa sa amin ng iyong mga kalooban. Pinaghahanda mo po kami sa iyong malapit ng pagparito. Salamat po at pinalalakas mo ang aming mga kalooban upang makatugon kami sa mga itinuturo mo sa amin. Ito rin nawa ang madama ng mga sumusubaybay sa amin. Padama mo po sa kanila ang iyong pagmamahal, ang iyong nakahandang paglingap sa anumang mangyayari sa mundong ito upang kumagagayon maging payapa ang lahat na sundin ang iyong mga banal na kalooban. Sumasampalataya kami ang mga pag-aaral na ito ay magiging pagpapala sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng maaabot ng programang ito at sa takdang panahon, gaya ng iyong panukala, maipalaganap ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ito ang aming pakiusap, igawad mo po at ipagpala sa aming lahat sa iyong pangalang Kristo Jesus, ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang mapag-usapan yung katanungan tungkol sa kung matagal mamatay ang Masamang damo. Bawal ho ba talaga pumatay? Konsultahin natin ang Biblia. Ang panalangin po, bahagi na talaga yan ng buhay ng isang tao.